Hindi na sikreto ang priority ng Lakers ngayong off-season. Hindi ito tungkol sa regular season wins. Hindi ito tungkol sa highlight plays. Championship agad ang target. Habang mas lumalalim ang usapan sa paligid ni Luka Doncic, isang bagay ang malinaw. Kailangan niya ulit ng tamang center partner. Nakita na natin dati kung paano gumana iyon sa Dallas. Simple lang ang sistema. High pick and roll, lob threat sa gitna, rim protection sa depensa, at noong meron siyang Daniel Gafford, umabot sila ng finals. Kaya ngayon, hindi nakakapagtaka kung bakit umiinit ang pangalan ni Gafford sa Lakers rumors. Ang malaking tanong, hanggang saan handang sumugal ang Lakers? Dahil kung pagbabasehan ng mga bagong trade discussions, hindi ito simpleng minor move lang. May kapalit talaga. Sa unang mock proposal ng ESPN, kasama sina Jared Vanderbilt, Dalton Knecht, at future first round pick. At kapag tinignan mo iyon, mabigat talaga, lalo na si Knecht. Bata pa, may scoring upside, murang kontrata. Pero dito nagiging komplikado. Kapag win now mode ka na kasama si Luka, minsan wala ka ng oras maghintay sa development. Kailangan mo ng siguradong fit agad. At iyon ang tingin nilang kayang ibigay ni Gafford. Kasi kung naging problema ng Lakers ngayong taon ang consistency sa paint, si Gafford mismo ang klase ng player na direktang sasagot doon. Hindi siya flashy, hindi siya high usage player. Pero alam niya role niya, screen, roll, rebound, protect the rim. At sa totoo lang, minsan iyon mismo ang kailangan sa paligid ng superstar playmaker. Hindi mo kailangan ng complicated, kailangan mo ng reliable. Noong dumating si DeAndre Ayton, maraming natuwa. On paper, logical fit siya kay Luka. Athletic, may offensive touch, kayang tumapos sa lob. Pero habang tumatagal, parang hindi nabuo yung intimidation factor sa ilalim. At sa playoffs, malaking bagay yon, lalo na sa Western Conference. Kapag kaharap mo ang Denver, Minnesota o OKC, hindi sapat ang pwede na. Kailangan mo ng physical presence gabi-gabi. At iyon ang dala ni Gafford. Mas direct siya, mas aggressive sa rim, mas natural ang chemistry niya kay Luka. At importante iyon, kasi hindi na rebuilding timeline ang Lakers ngayon. Pressure timeline na ito. Habang tumatanda si LeBron, habang papasok si Luka sa prime years niya, mas umiiksi ang pasensya ng front office. Kaya malaking factor din dito ang salary cap situation. Hindi basta-basta makakagalaw ang Lakers dahil nasa tax apron territory sila. Bawat kontrata importante. Bawat move may consequence. At ayon sa bagong trade adjustments, posibleng si Ayton at Jake LaRavia ang gamitin para maging legal financially ang deal. At honestly, mas realistic yon. Mas malinis sa cap situation. Mas madaling i-match ang salaries. Pero kahit financially possible, may basketball risk pa rin. Kapag binitawan mo si Ayton, tinatanggap mo rin na hindi siya naging long-term answer. At may pressure din kay Gafford. Kasi iba ang expectation sa Lakers. Bawat pagkatalo, headline. Bawat bad game issue agad. Handa ba siyang pumasok sa ganoong environment? At handa rin ba ang Lakers na bawasan ulit ang depth nila para sa isang specific roster fit? Kasi kapag nawala ang masyadong maraming role players, pwede ring bumalik ang parehong problema nila noong nakaraang season. Manipis na rotation, pagod na stars, inconsistent bench production. At yun ang delikado kapag puro short-term moves. Pero sa kabilang side, maintindihan mo rin bakit gusto nila itong subukan. Kapag nag-click kasi ulit ang Luka-Gafford chemistry, automatic mas magiging simple ang offense ng Lakers. Mas maraming easy baskets, mas maraming pressure sa rim, mas maraming pagkakataon para makapagpahinga si Luka sa shot creation burden. At sa playoffs, iyon ang klase ng simpleng basketball na madalas na nanalo. Hindi laging complicated systems, hindi laging superstar isolation. Minsan, tamang chemistry lang talaga. Kaya habang papalapit ang off-season, lumalakas talaga ang pakiramdam na hindi matatapos dito ang Lakers. May paparating pa, may isa o dalawang malaking galaw pa silang gustong gawin. At posibleng si Daniel Gafford ang maging simula noon, pero worth it ba talaga ang kapalit? Kayo, anong masasabi nyo dito? I-comment nyo sa ibaba at pag-usapan po natin yan at huwag kalimutang mag-subscribe at i-hit ang notification bell para updated kayo sa lahat ng usapang Lakers news at analysis natin.